Yan, nagyamon tayo kabsat. Naganda yung special number. Kita tunay nga ti Apo ka naimbag. Kaya, good morning. God is good. And all the time. Yan, salamat sa Panginoon at tayo po ay makapag-aral ng salita. At kahit na masama yung pakiramdam ko, kurigoraksa nga magyamon ako na ti Apo. Dati may isang istorya nga kunanak anak ko agringgan ta simbahan. Ket kunanak tinay kasi masakit ang ulo ko, masakit katawan ko. Pero sabi ng nanay niya, hindi kailangan mong pumunta. Sabi ng anak niya, bakit? Ikaw yung pastor dun eh. Kaya talagang kailangan natin magsimba kasi nga tayo ay anak ng Panginoon. Kaya ang ating pag-aralan sa umagang ito ay matatagpuan po dito sa Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Na sabi po ng salita ng Panginoon dito sa Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Kayo po magbigay ng katalinuhan ang bawat isa upang maging blessing dito sa bawat isa din po sa amin, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. At ito ang dalangin. Pupurit po salamat sa matamis mo na Jesus. Amen. Ang pag-aralan po natin sa umagang ito ay New Year. Yan, New Year. Bagong taon. Pag noong alas 12 na, ay marami pong nagsasabi na Happy New Year, Happy New Year. Mga iba nagsasabi ng Happy New Year kahit hindi na masaya. Kahit hindi masaya, Happy New Year pa rin. Pero marami tayong mga pangako sa Panginoon, marami tayong sinasabi sa Panginoon na, Lord, itong year na ito, dapat ay maging faithful ako, dapat ang year na ito ay magpapayat ako, maging maganda ako, maging gwapo ako. Marami tayong mga resolution, marami tayong pinapangako, marami tayong sasabihin sa Panginoon. Pero sa next na year, ganun pa rin. Minsan, paulit-ulit lang yung resolution natin kasi nga, ang hirap gawin. Di ba? Sarap kumain. Tumaba ka, mahirap na. So, sabi niya po dito, ang pag-aralan po natin ngayon ay about sa pag-renew natin sa ating buhay. Dahil po ngayon ay New Year, bagong taon. Sabi po ng Tagalog na hindi dahil sa magawa, sa katuwiran ng ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ng kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ang pagbabago ng Espiritu Santo. Itong word na pagbabago ng Espiritu Santo, ito yung pagiging pagbabago natin din bilang anak ng Panginoon. At sabi niya dito, hindi mo ito makakaya. Magpatulong talaga dapat tayo sa Panginoon. Lord, magbabago na ako. Kapag ikaw lang yung nagsabi noon, ay hindi mo talaga mababago. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong magbago. At talagang tutulungan ka ng Panginoon na magbago. So, maraming nasasabi na hindi ko na ito gagawin, magiging healthy na ako ngayon, hindi na ako magpupuyat, hindi na ako gagawa ng mga bagay na ikasira ng katawan ko. Maraming nagsasabi ng ganun. Pero pagdating doon sa mga tukso, ginagawa pa rin. Bakit mga kapatid? Kasi nga, sinasabi lang, magbabago sila. Hindi sila nagpapatulong sa Panginoon para magbago. So, sa year na ito, mga kapatid, ay kailangan nating maging renew. Mahirap ito mga kapatid, magbago. Pero, tutulungan tayo ng Panginoon para tayo po yung magbago. Tingnan nyo po dito ang ating unang pag-aralan sa umagang ito. Ay tingnan po natin sa buhay ni King David na isa po siyang talagang malapit sa ating Panginoon. Pero, alam nyo mga kapatid, ang kanyang ginagawa ay mas ginagawa niya. Kahit nakagawa siya ng mga kasalanan, ay patuloy pa rin siya sa Panginoon. Tingnan nyo dito sa Psalms 51 verse 9 and 10. Psalms 51 verse 9 and 10. Sabi po ng salita ng Panginoon, hide thy face from my sins and blot out all mine iniquities. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan.
Sabi nga ni Brother Christian kanina doon sa ating Sunday School, na ang kasalanan ay ito nagpapalayo sa atin. Minsan, gusto mong manalangin, parang iniisip mo yung kasalanan mo, ba? Parang hindi sasagutin ng Panginoon kasi nga may nagawa akong kasalanan. Parang ang tingin natin ay ang layo-layo natin sa Panginoon dahil nga may mga kasalanan tayong nagagawa. Pero sabi po sa Bible, sabi po niya dito, hide my face from my sins, Lord. Sana itong kasalanan na meron ako ay maging malinis na ako, sabi niya dito mga kapatid. Lahat ng aking mga kasamaan. But sabi niya dito sa verse 10, excuse me, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kita niyo mga kapatid, ito yung dalangin, isang dalangin ni King David na magkaroon siya ng bagong puso. So mga kapatid, kasi nga ang puso natin ay minsan ito yung nagpapahamak sa atin. Kaya sabi niya, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Alam niyo, nung unang panahon, ang Espiritu Santo ay lumalayo sa kanila. Sa panahon natin ngayon sa Grace, hindi na po lumalayo ng Espiritu Santo dahil tinatakan na tayo ng Espiritu Santo. Pero nung unang panahon, tulad ni Saul, ay lumayo sa kanya yung Espiritu Santo. Kaya mahirap nung kaligtasan nung unang panahon kasi nga lumalayo ng Espiritu Santo. At kapag lumayo ang Espiritu Santo at maging magulo ang buhay. Kaya sabi niya po si King David na sabi niya to, create me, O God, a clean heart and renew a right spirit within me. Renew. Maging bago ang Espiritu sa ating buhay, mga kapatid. Ito yung isang dalangin. And so, itong darating na year na to, mga kapatid, sana ay magkaroon tayo ng bagong puso para sa ating Panginoon. Sa Galatians, tingnan natin dito sa Galatian, ito naman ito ay sinulatan ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, verse 23. Ito po yung mga bunga ng Espiritu Santo. Sabi nga ng Ephesians chapter 1, verse 13, tinatakan tayo ng Espiritu Santo na promise ng ating Panginoon. Ito yung Espiritu Santo na ito. Ito yung mga bunga. Ito yung mga makikita mo. Kasi maraming nagtatanong, Pastor, paano ko malalaman ako ay tinatakan ng Espiritu Santo? Malalaman mo mga kapatid dahil may mga bunga ito. Ano itong mga bunga na to? Sabi po na nga verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Marami pong mga Kristiyano, marami pong sumusunod sa Panginoon na talagang nagkaroon sila ng kapayapaan, pagmamahal, kabutihan, long-suffering. Mahirap ito mga kapatid, long-suffering. Maging matiisin. Kasi mahirap magtiis, lalo na pag naghihintay ka sa mawala. Mahirap yun mga kapatid. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Itong meekness, temperance, kapag ikaw ay Kristiyano, pero nilalait ka, kumbaga ginagawang ka ng masama na wala ka namang ginagawang masama, parang ang hirap mag-temper. Mahirap magpapakumbaba. Pero ang sabi po ng Bible mga kapatid na tayong mga anak ng Panginoon ay makikita po sa atin ito na meron tayong pagpapakumbaba, meekness, temperance, against such there is no law. So ito yung mga gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ngayong year na ito na maging mas lalo pa tayong mapagmahal, maging masaya. Yan, di ba mga kapatid? Mahirap maging malungkot. Kaya ang gusto ng Panginoon, kita nyo mga kapatid, sunod-sunod to, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Alam nyo ito mga kapatid, sunod-sunod sila. Kasi nga, ito yung mga magpipinsan. Makakasin to mga kapatid. Kapag meron kang pagmamahal, ay nagkakaroon ka rin ng kasiyahan, kapayapaan, at sabi niya dito, long-suffering. Talagang hahaba pa yung pasensya mo sa lahat ng bagay. So, ito yung gusto ng Panginoon na mangyari po sa atin. Renew a right spirit. Ito yung number 1 na pag-aralan po natin. Renew a right spirit. Pangalawa na ating pag-aralan mga kapatid ay matatagpuan po dito sa Lamentations chapter 5 verse 21. Lamentations chapter 5 verse 21. Yan sabi po ng salita ng Panginoon, turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as of old. So renew our days.
Kailangan maging bago rin ang ating araw, 'di ba? Pag gumising ka ng maaga, 5:30, o mas maaga pa doon, 4:30, mag-pray ka, mag-exercise ka, parang ang ganda ng katawan, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam, mga kapatid. Pakita mo yung liwanag ng araw na talagang bagong umaga, talagang makita mo yung kabutihan, kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang saya. Wala kang nararamdaman na anumang pag-alinlangan sa buhay. Kasi nga, talagang commit mo yung araw na yun. Sabi niya, reign your days. Sabi niya, manumbalik kami sa amin, o Panginoon, at kami ay manumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na hindi mo na mibabalik yung mga nagdaang araw. Ang gawin mo na lang ay harapin mo ang araw na ito. Kasi nakalipas na yun eh. Past is past, done is done, gone is gone. You cannot reform the past, but you can transform in the future. Hindi mo na ma-reform ang past, pero pwede kang mag-transform sa hinaharap, mga batid. So, yun yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Renew our days. Dito sa Psalms 23 verse 6, Psalms 23 verse 6, sabi niya dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nung nagdaang araw, nagdaang panahon, naging mahina ka. Naging mahina tayo. Naging nag-focus tayo sa ating mga buhay. Ngayon, sana mga kapatid, itong taon na ito, ay mag-focus tayo sa ating Panginoon. Sabi niya ito, tunay na ang kabutihan ng kawan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kita niyo mga kapatid, na hinihikayat tayo ng ating Panginoon na yung pinaka-safest nga pupuntahan natin ay doon sa bahay ng ating Panginoon. At sabi niya dito, kung gagawin natin yon, ay yung kabutihan at yung kawaan ng ating Panginoon ay susunod sa atin. Yun yung gusto ng ating Panginoon na dapat po nating gawin, mga kapatid. So, renew our days. Renew our right spirit and renew our days. So, ano pa, mga kapatid? Dito sa Romans chapter 12, verse 2, makikita din natin dito, mga kapatid, about sa renew na gusto ng ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 2. Ito lagi natin nababasa, mga kapatid. Sana, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ito, mga kapatid, renew our mind. Pati yung ating isip. Una kanina, pati yung ating puso, yung ating isip ngayon, mga kapatid. Kasi nga, kailangan nating talagang magbago ang ating pag-isip. Kasi ito yung gumagalaw eh. Ito yung minsan, ito yung nanglilito sa atin para tayo hindi makapaglingkod sa ating Panginoon. Meron po kami nung camp doon sa Cavite, ay nagtanong sa amin yung pastor na kapag ikaw ay nagmahal, anong gagamitin mo? Isip ba o puso? Ikaw, Sister Manilyn, anong gagamitin mo? Anong idea mo? So, brother ka, sir. Tinanong sa amin yun eh. Sa isa-isa kami, tinanong. So, brother Leser. Isip? Maraming nagsabi na puso. Kasi nga, yung puso daw ay yung isip daw. Kasi nga, mas mataas daw. Yung puso nasa baba. Kailangan isipin mo muna. Kasi nga, itong puso ay malambot. So, maraming mga nagsagest na puso, isip. Maraming pang mga quotes. Marami pang mga hugot na sinabi, mga kapatid. Pero ang ending, ang talaga ay dapat balance. Kailangan balance. Ang gamitin talaga, kahit sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ay puso at saka isip. Kasi minsan may mga decision ng isip na yung puso natin ay ayaw niya. Meron din mga decision ng puso na yung isip ay ayaw niya rin. So kailangan balance. Kapag yung nasa puso mo,
dapat isipin muna itong nasa taas. Kailangan hindi sila mag-kontra. Para ano mga kapatid? Para hindi ka mapahamak. Kaya sabi niya dito, renew our mind. Minsan, itong isip natin ay talagang ito yung dahilan kung bakit lumalayo tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, and be not conformed to this world. Kasi marami pong mga bagay dito sa mundo na ginugulo ang ating isip. Di ba? Parang gusto mo nang magbago, gusto mo nang maging faithful sa ating Panginoon, pero marami pa rin gumugulo sa ating isip. Minsan, marami pong na-stress. Minsan, sabi nila, bakit kaya hindi ako makatulog? Bakit kaya, kahit pikit ko yung mata ko, isig pa rin ako. Kasi nga, tulog ka nga, pikit nga yung mata mo, pero marami ka namang iniisip. Di ba? Naranasan nyo na yon. Yung nakatulog ka nga, pero marami ka namang iniisip. Nakarating ka na ng ibang bansa, Amerika, China. Kung ano yung iniisip mo, marami kang iniisip. Pero kapag isipin mong matutulog ka na, makakatulog ka. So, minsan, mga kapatid, ay marami pong paraan na minsan ito yung ginugulo ni Satanas, itong isip natin para hindi tayo makagamit-gamit sa ating Panginoon. Kasi nga sabi niya ito, kapag ikaw ay nakontrol mo itong isip mo at talagang ibinigay mo ito sa ating Panginoon, sabi niya dito, malalaman mo ang, sabi niya dito, acceptable at good and perfect will of God. Dito mo malalaman yung kalooban, yung perfect will of God, mga kapatid. Sabi po ng salita ng ating Panginoon. So, renew our mind. Ano pa mga kapatid? Dito sa Colossians chapter 3 verse 10, Colossians chapter 3 verse 10, sabi po ng salita ng Panginoon, Colossians chapter 3 verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. At ako'y bihis ng bagong pagkatao na nagbago sa kalaman ng ayon sa larawan niya ang lumalang sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid ay yung pagbabago, renew in knowledge. Pagbabago sa anumang meron sa atin mga kapatid. Diba, tayo pong kami nga nag-aaral lagi ng salita ng Panginoon, lagi kaming nagbabasa para maraming mituro. Kasi nga, sabi nga, when you stop learning, you stop growing. Sabi nga nila, pag hindi ka na nag-aaral, hindi ka nagtuturo, ay wala kang maituturo. Wala kang may sabi kasi nga hindi ka nag-aaral. So, kahit yung mga teacher, di ba? Talagang aral sila ng aral pero para meron silang maituro. So, ganun din mga kapatid. Tayo, sabi po ng salita ng Panginoon na kailangan nating magbago maging sa ating mga knowledge. Mas umaangat pa yung ating kaalaman sa Bible. Marami pa tayong alam sa salita ng Panginoon. Sabi niya dito, and He put the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Ginawa tayo ng Panginoon na special. May katalinuhan, may kakayahan, at talagang binigyan pa tayo ng spiritual gifts, talents, para mas lalo pa tayong maging magamit sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba marami tayong mga kailangan gawin. At itong year na to, marami naman challenge na dumating sa ating buhay. Diba? Ano kaya namang mangyayari sa atin itong year na ito? Mga nagdaang araw ay nagkaroon tayo ng mga COVID at mga virus na marami pong namatay. At salamat sa Panginoon at hindi tayo nasali doon mga kapatid. Buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Yun ay tulong ng ating Panginoon. Kaya yung pinag-aralan natin nung prayer meeting, marami pong nagse-celebrate ng mga anniversary, birthday, New Year, at mga Pasko at iba pang mga celebration. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi taon-taon yung ating celebration, kundi every week. Every week, sabi po nabasa ko mga kapatid, every week. Ano itong celebration na ito? Ito yung pupunta tayo sa simbahan, maglingkod tayo sa Panginoon, at mag-aral tayo ng Kanyang salita, mga kapatid. Maraming way. May online, mayroong na gagamitin ng Panginoon para tayo po ay makapag-aral ng Kanyang salita. So, ito yung sineselebrate natin. Anong sineselebrate natin every week? Ito yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Na tayo po ay nakagising ng maaga, na may kalakasan, na tayo po iningatan ng Panginoon sa ating trabaho, yung talagang hindi nagpabaya yung ating Panginoon. Kasi marami pong mga tao na naging malakas, pero bigla silang naging mahina. Ibig sabihin mga kapatid ay ang ating buhay ay hindi natin alam kung kailan tayo ihina at mawawala sa mundong ito. Dahil ang buhay natin ay hiram lang natin mga kapatid. Itong bagong taon nito, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pero ang sigurado,
na dapat natin gawin ay paglingkuran natin yung ating Panginoon para wala tayong pagsisihan darating ang araw. So, renew our knowledge in knowledge. So, ano pa mga kapatid? Panglima, renew like the eagles. Yan. Alam niyo pong eagles, ay ito po yung mga matataas na lipad. So, nahintulad po ang agila sa Kristiyano mga kapatid dahil po tayo pong mga Kristiyano ay mataas ang standard. Yan, sabi po ni Ed Lapis, mataas po daw yung ating standard. Alam niyo mga eagles, bakit inihintulad ito sa mga Kristiyano? Dahil nga itong mga eagles, hindi sila bumababa, hindi sila naglalaro sa baba, nakipaglaro sa mga maya, di ba? Anakas lang ka dati, nakanati, panganti, tubol ako na daan, sigakok, di ba? Nga gelat na baba. Genladjay, nga, kutak. Psalms 103, 103, verse 5, mga watid. Yan, makita po natin dyan. So, noon tulad tayo na parang agila, mataas ang lipad. Hindi tayo nakikipaglaro sa mga maya, ganyan. Kasi nga, mataas yung ating lipad. Tulad daw na sa atin ay parang agila. At saka, di ba, yung anak ng agila, tinitraining yan. Parang binababa, tapos yung nanay na agila ay sinasal ulit para maging, yung anak nila ay maging magaling lumipad. Ganun daw tayo mga kapatid. Yung ating Panginoon na minsan, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, binibitawan tayo sa ere. Pero yung ating Panginoon, sasaluin naman tayo ulit at ibaba hanggang matuto tayong lumipad at mag-isa at maggumawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, para tayong mga agila, hindi tayo nakikipaglaro sa mundong ito. Talagang, sabi nga kanina sa Romans nga, be not conformed to this world. Kasi iba tayo. Nagdaang Sunday, yung ating pinag-aralan ay make a difference. Kasi nga, difference tayo mga kapatid, tayo mga Kristiyano. Iba tayo sa mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. Mataas yung ating standard pagdating sa talagang separate tayo sa mundong ito. So, renew like the eagle. Sabi po ng Psalms 103 verse 5, who satisfy thy mouth with good things so that thy youth is renewed like the eagles, na siyang bumubusog sa inyong bibig ng mga buting bagay, nanupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Di ba mga kapatid? Na minsan ay ang nagbabago tayo. Alam nyo yung tatagayam ko, agila, no, agbaliw gayam, isipit na. No, agbaliw, isipit na nakabsat, isintok na kagite bato. Tapno, agbaliw kan, isipit na. Kaya nagidibuok na kasi kabsat, agbaliw. So, hinintulad sa atin mga kapatid na tayo po ay nagbabago. Nagbabago. Pati yung ating buhay, sa araw-araw ng ating buhay mga kapatid, tayong mga anak ng ating Panginoon. So sabi niya dito, ang Panginoon ay nagsasagawa ng matuwid na gawa at mga kahatulan sa ukol lahat ng nangapi. So tayo po ay tinutulungan ng ating Panginoon. Ano pa mga kapatid? Dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, Isaiah chapter 40 verse 31, nasabi po ng salita ng Panginoon, sabi niya, He giveth power. 31, sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings as eagles. Kita niyo mga kapatid? They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tanda. Ang pinakamahirap kasing gawin ay yung maghintay. May hinihintay ka na hindi dumating. Yung panalangin mo nga, ang hirap hintayin kung kailan masagot. Yung mga bagay na gusto mong hintayin, tulad nung yung sa aking YouTube channel, nagrigat tiya guray. Kanong nga balin natin 1,000 kung yung grigat, kanahin ko kita. So yung mga ganun, ang hirap hintayin. May mga bagay ng hirap hintayin. Pero sabi ng salita ng Panginoon, wag tayong sabi niya dito, wag tayong mag-stop sa pag-wait, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kasi biglaan, baka darating araw, dumating na yung ating Panginoon. Kasi sabi niya dito, but the wait upon the Lord shall renew their strength. Yung palang sikreto ng paghihintay, ay kapag ikaw ay naghihintay lang dyan, tulad ng hinihintay mo, nakaupo ka lang, hinihintay mo, maburing ka, at yung ulo mo, talagang sasakit yung ulo mo sa kahintay. Pero kapag sa paghihintay mo pala, meron ka dapat gagawin. Kailangan meron ka dapat gagawin.
tulad sa ating Panginoon mga kapatid, habang hinihintay natin yung ating Panginoon para hindi tayo maburing, kailangan gawin natin yung trabaho natin bilang anak ng ating Panginoon para hindi tayo maburing sa paghihintay. Sabi niya dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung lahat ng pagod mo darating araw sa paghihintay mo sa ating Panginoon ay magiging bago, panibagong lakas. At sabi niya dito, pati yung ating pakpak, di ba? Magiging bago pa yan. Tulad yung laging illustration ni Brother Christian na yung ating isang pakpak ay yung prayer, itong isang pakpak yung salita ng Panginoon. Totoo yun mga kapatid. Kasi tulad ng agila, kapag isa lang yung lumilipad talaga, mahuhulog ka. Kailangan balance. Kailangan dalawa yung pinapalakas natin. So, kailangan mga kapatid na patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon habang inihintay natin yung ating Panginoon. Diba? For example, may nagsabi na ngayong araw na ito ay pupunta dito si Manny Pacquiao, bibisita dito sa ating church. So, anong gagawin natin mga kapatid? Maghahanda tayo. Hintayin natin siyang mapunta dito. So, anong gagawin natin? Papagandahin natin yung church, litisin natin maayos, hindi kaya marami tayong magagawin para... Ganun mga kapatid. Ang hirap na hindi ka maging handa. Lalong-lalo na kapag dumating na yung ating Panginoon, yung hinihintay mo. So, ganun din mga kapatid. Habang hinihintay natin yung ating Panginoon, dapat tayong gagawin. Diba mga kapatid? Marami tayo dapat gagawin. Meron akong nakasabay kanina doon sa van na ang layo, yung pinanggalingan niya. Nagsakay siya sa van tapos ang pagsimbahan niya mga kapatid ay dito sa Sanchez, yung Baptist diyan, yung Cagayan Valley Baptist. Matanda na. Kita niyo mga kapatid, ang layo yung kanyang pinanggalingan doon sa doon. Kalimutan kong pangalan yun. Basta sa Pamplona pa yata yun. Doon pa sa church. Alam ko anong lugar yon. Pero ang layo ng kanyang pinanggalingan at nagtapto doon sa Cagayan Valley at talagang tiningnan ko siya, pumasok siya doon sa church. So, talagang ganun mga kapatid. Marami pong mga anak ng Panginoon na talagang gumagawa sila ng paraan para mapaglingkuran yung ating Panginoon. Kasi tayo mga kapatid, isa lang yung ating dapat gagawin ay ito, mga kapatid. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Talagang wala kang problema. Yung weary mo, natural sa tao yan, mag-worry. Pero iba kapag ikaw ay nasa Panginoon, and they shall walk and not faint. Hindi ka manghihina. Ito yung maganda mga kapatid, sila ay nagsisilakad at hindi manganghihina. Noong, di ba, nung umpisa pa tayo doon sa ministry, doon sa sentro, di ba linalakad lang natin yon? Pagpagnante lang, itigabsat, uray niya tirigat tayo, mapapantay dyan makipag-service. Di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin ginagawa natin. Buti ngayon, may motor na. Pero dati, nung kami kasi yung unang pinaka-doon, kunwari ni Akshak, ni Brother Harold, ni Pastor Eric, Nanti Yunis, ni Jik, dagiti ni Gang, na kami dito talaga nga mapapanijay, muna kami missionaries, Brother Ruben, na di sakpat dito muna nga service iti sentro, katalaga tirigat, amping nga sementado iti. So, yung hina mo, parang wala lang. Kasi nga, yung enjoy na pinaglilingkuran mo yung Panginoon. So, mga kapatid, na parang yung hirap ay nawawala kasi nga pupunta ka sa isang mission, maglilingkod ka sa Panginoon, pinaglilingkuran mo yung Diyos na buhay, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Di ba? Mga kapatid, mahirap maging mahina. Mas maganda yung mas malakas pa tayo lagi sa ating Panginoon. So, renew like the eagles. At yung last nating pag-aralan mga kapatid ay dito sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. 16, mga kapatid. Yan, 4:16. Sabi po ng salita ng Panginoon, for which cause we pay not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So, mga kapatid, renewed day by day. Kailangan tayo po ay bago araw-araw. Maganda yung ginagawa dito sa church na sila po ay may devotion. Pagising sila sa umaga, nagdi-devotion sila.
paggabi, nagbabasa sila Bible. So maganda po yun mga kapatid. Talagang isang encouragement sa isang anak ng Panginoon na dapat gawin natin yon. Kasi nga, ang buhay pala natin mga kapatid, minsan nagrereklamo tayo sa Lord nga, Panginoon, bakit nangihina pa rin ako? Naglilingkod naman ako sa iyo. Pumunta man ako sa service, pumunta man ako sa prayer meeting, may Discovery Bible pa. Pero bakit ganun pa mahina ako? Iba pala yung talagang personal devotion mo sa ating Panginoon. Yung gising mo sa umaga, manalangin ka, magbasa ka Biblia. Pagka kumain ka, manalangin ka. Paggabi, bago ka matulog, manalangin ka, mag-pray ka. Ganun mga kapatid. Yun pala sabi ng salita ng Panginoon. Ito yung isang pagbabago ng ating buhay araw-araw. Kasi nga sabi niya, kaya hindi kami naghihimagod. Naghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Kaya mga kapatid, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Itong katawan natin, nang hirap itong baguhin, mga kapatid. Sabi nga, itramidong tayo, kasapulan tayo, gumatang, agite, pagpapudaw. Ang hirap baguhin yung ating katawan. Itong kailangan natin magkaroon ng abs, di ba? Kailangan kunti lang yung kain mo. Kailangan mo maging healthy. Nalagaan mo, kailangan maligo, kailangan mo pabango. Marami kang gagawin sa katawan mo, pero ang hirap baguhin ang katawan. Pero itong outward, sabi niya dito, itong outward, itong ay inward, sa loob ng ating katawan ay kailangan nating baguhin din araw-araw. Pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng kanyang salita, at iba pang mga gagawin ng isang anak ng Panginoon para tayo po'y maging malakas. Para sa year na ito mga kapatid, anumang challenge na meron sa atin, anumang pagsubok, anumang mga struggles, ay nagiging handa tayo, kapatid. So ngayon ay January 2, di ba kapatid? So, ngayon ay parang nagtitraining tayo. Alam mo si Manny Pacquiao bago siya masumabak sa boxing, nagtitraining siya, punta sa ibang Baguio, sa ibang bansa, nagtitraining siya. So ngayon, January 2 pa lang, di ba? Unang month pa lang mga kapatid. So kailangan nating ihanda yung ating buhay, yung ating araw, yung ating puso, yung ating isip. Kailangan nating baguhin, maging malakas para ano mga kapatid? Para maging handa tayo sa anumang problema, pagsubok sa ating buhay. So last na verse nating pag-aralan ay dito sa Matthew chapter 10 verse 28. Matthew chapter 10 verse 28, sabi po ng kasalita ng Panginoon. Matthew chapter 10 verse 28. Yan, sabi niya po dito, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul, body, and hell. Marami pong Kristiyano lumayo sa ating Panginoon. Takot sila sa kanilang amo, takot sila sa kanilang mangyari sa kanilang buhay. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Tao lang yan eh. Kaya nilang patayin yung katawan nyo, pwede silang sirain ang katawan mo. Mas matakot ka sa Panginoon kasi kaya niyang sirain yung katawan mo at sa iyong kaluluwa. So, kailangan maging matakot tayo ating Panginoon mga kapatid. So, ito yung gusto ng ating Panginoon. And fear not them which kill the body. Huwag kang matakot sa manumang mangyari sa buhay mo na papatay sa katawan mo. Mas matakot ka sa Panginoon na kaya niyang sirain kaluluwa mo at yung katawan mo. So, ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga na maglingkod tayo sa ating Panginoon. So, hindi man nating may promise na magiging bagong tao tayo itong year na ito mga kapatid, maging perfect yung ating pagbabago, ating pagka-faithful sa ating Panginoon. Pero ang dalangin natin sana, kapatid, ay magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon para wala tayong pagsisihan. Para wala tayong anumang bagay na ating pinagsisihan. Kasi marami pong mga decision sa ating buhay sa year na ito na marami pong nagsisi mga kapatid. Sana hindi ko na ito ginawa. Sana naging matapat ako sa ating Panginoon. Sana may balik ko yung mga nagdaang araw. Sana Lord, bumalik pa ako dun sa makagawa pa ako ng mga bagay na para sa iyo. So marami taong nagsisisi. Pero ngayon na binigay pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon, mga kapatid, ay gawin na natin yung kanyang kalooban sa pamagitan ng pagbabago, pag-renew ng ating buhay, ng ating puso, at anumang gusto ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa mga salita po ninyo na aming napag-aralan. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkasala. Inaamin po namin, Ama, na sa aming buhay, marami po kaming naging priority. Minsan, Panginoon, ay nanghihina po kami.
At minsan ay nagawa po namin yung mga bagay na hindi po kaaya-aya sa iyong panlalaman. Pero hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Kaya sa year na ito, sa unang Sunday ng year na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, nagsusumamot at humingi ng tulong sa inyo na tulungan niyo po kaming magawa po namin ang kalooban po ninyo, Panginoon. Salamat sa mga anak po ninyo na nandito po ngayon sa church, maging sa mga kapatid po namin sa live. Salamat po, Panginoon, sa kanilang oras, sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang mga effort upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, tulungan ang bawat isa, maging sa aming pangailangan, maging sa mga trabaho namin ginagawa, maging sa aming mga pangarap sa buhay, maging anumang plano po namin, naway kayo po ang mabigyan ng kapurihan. Tulungan niyo po kami, Ama, na magawa po namin ang iyong kalooban. Salamat po maraming, Panginoon, sa mga katapatan niyo po sa aming buhay. At ito aming dalangin na pupuri salamat sa matamis pa ng Jesus. Amen.